The Christian label is everywhere. We see it on social media. Nakikita natin yan sa Facebook status ng mga social media. We see the Christian label slogans on school, pati sa mga motto ng barangay, nakapintura yan sa mga pader-pader ng mga barangay. We see the Christian label everywhere. And of course, we see it on churches. Many groups claim the name, although it seems that each of these groups see and understand Jesus differently. Kapansin-pansin na iba-iba ang pagtingin at pagkakakilala kay Jesus ng iba't ibang grupo, ng iba-ibang samahan. Many of these views are actually quite confusing, and some of them are even questionable. Napapatanong tuloy ang marami, is the Jesus described and taught by different churches, different religions, and even sometimes even political groups, are the Jesus being taught by these groups anywhere near the essence of Jesus? At yung version kaya na yun ng Jesus na ipinapakilala ng mga grupo, ng iba't ibang grupo, yun ba talaga yung Jesus na kailangan at dapat nating maintindihan, maisabuhay sa mundong ito? If the Jesus name is everywhere, why does the Jesus presence feel so lacking? Why does the Jesus presence feel so absent? Kung talagang nakikita natin yung kanyang pangalan sa kahit na saan. Today, my friends, my brothers and sisters, let us ask God together to reveal His Son. Yun ang hingin natin ngayong umaga na ito. Hingin nga natin sa ating Ama na kayo nga po ang talagang magpakilala sa amin ng inyong anak na si Jesus. Sama-sama nating hanapin, sama-sama nating saliksikin ang Jesus na pinapakilala ng Ama sa isang maka-Jesus na paraan. Yan ang ating shared reflection ngayong umaga na pinamagatan nating Revealing Jesus. God Himself, God the Father, the Most High God, revealed His godliness through His only Son, Jesus. Higit kanino man, higit sa anong samahan o sino mang tao, ang talagang nagpapakilala sa bawat isa tungkol sa kanyang anak ay ang Ama na nasa langit, ang kataas-taasang Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang anak na si Jesus. Jesus, as the Son of the Father, bears the visible and complete image of God. Pinapakilala ng ating Diyos, Ama na nasa langit, ang kanyang anak kasi nasa anak na kay Jesus ang kabuuan ng kanyang pagka-Diyos. Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So yung hindi nakikita ng mata na katangian ng Diyos na nasa langit, lahat ng yon makikita natin sa kanyang anak. Kaya nga higit kanino man, uulitin ko, higit sa anumang samahan o grupo, ang nagpapakilala directly ng kanyang anak ay ang Diyos Ama na nasa langit. At bilang anak ng Ama na nasa langit, sa katauhan at sa katangian ni Jesus, makikita ang kabuuan ng Diyos. Colossians 2:9, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Imagine that. Pag-isipan niyo mabuti yung lalim ng mga kataga na yan. Sa isang katawang tao, sa kanyang anak na si Jesus na nagkatawang tao, inilagay ng kataas-taasang Diyos ang kabuuan ng kanyang pagka-Diyos. Kaya, papanggitin ko muli para may emphasis, walang ibang makakapagpakilala kay Jesus kundi ang Ama na nasa langit. Kaya siya mismo ang nagpapakilala niyan sa tao. We must say that God revealed His nature even before the person of Jesus arrived. God revealed Himself through the Spirit and the essence of Jesus. Kasi alangan namang ipinakilala lang ng Diyos Ama sa langit ang kabuuan ng pagka-Diyos niya nung dumating ang tao na si Jesus.
kailan lang yun? Pero ang totoo, pagka pinag-aralan mabuti, ipinakilala na ng Diyos Ama sa langit ang kanyang kabuuan bago pa nagkatawang tao ang kanyang anak na si Jesus. Paano nangyari yun? Hindi pa nga siya tao. Paano nagpakilala? Wala pa palang Jesus na tao. Paano siya magpapakilala kung wala pa yung Jesus na tao? Nagpakilala na siya sa pamamagitan ng essence. Bago pa man naging tao ang Panginoong Hesus, nandoon na ang pagka-maka-Jesus sa espiritu at diwa mula pa nung simula. So again, before Jesus the person arrived, God the Father introduced Himself by the essence, by the Spirit, by what Jesus represented. John chapter 1, verse 1 to 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Bago pa man ang lahat, bago pa ang simula ng lahat ng bagay, naroon na ang diwa, ang espiritu, nandun na ang salita. Wala pa yung tao na si Jesus. Nandun na yung essence, yung message ni Jesus. Or what we refer to as Jesusness. So wala pa yung Jesus, yung pagka-Jesus niya, or yung Jesusness, nandun na nung simula. Jesusness has been the heart of God from the very beginning. John 8:58, Jesus answered sa mga kausap niya, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. Ang linaw ng kanyang declaration. Bago pa raw yung religious icon ng mga Jews, bago pa raw yung religious institution ng Judaism at ng kahit na anong religion, bago pa man yung religious laws ng mga Jew, sabi ni Jesus, I am. Nandun na ako bago pa ang lahat ng yan. Wala pa yung taong Jesus, obviously, pero yung essence niya, nandoon na. Yun yung tinutukoy ni John, na in the beginning was the Word. Sa translation kasi sa Tagalog, ang ginamit, sa simula ay nandun na ang salita. Pero kung tutuusin, ang mas appropriate na translation, sa simula, nandoon na ang mensahe. Nandoon na ang diwa ng pagkamaka-Jesus. Even before anything, even before Jesus as a person walked this planet, Jesus was already there in essence, in spirit. And as God's revelation of His godliness, Jesus is God's touch point between us and the kingdom of God. Sa pamamagitan ni Jesus, dumudugtong ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. At sa pamamagitan din ni Jesus, mararanasan natin ang kaharian ng langit araw-araw. Kaya nga napakahalaga na ang Diyos Ama sa langit mismo at siya lang talaga ang nagpakilala sa kanyang anak. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the touch point. Siya ang nagdudugtong sa ating buhay dito sa side na ito ng eternity, doon sa buhay sa magpawalang hanggan. Hindi mo kailangan matikok. Hindi mo kailangan mamatay para maranasan yung kaharian ng langit. Kasi yun ang karaniwang pananaw. Kailan ako pupunta ng langit? Pag sumakabilang buhay ka. That is not always true. Kasi dito pa man, in Jesus, through Jesusness, pwede mo nang maranasan ng langit ang kaharian ng Diyos araw-araw. God revealed Himself. God revealed Himself not through religion, not through temples or churches. God revealed Himself not even through ancient scriptures. God revealed Himself in Jesus. In Jesusness. Sa pagiging maka-Jesus. Ang talagang representation ng Diyos na nasa langit, hindi naman ng mga institution, hindi naman ng mga temple at churches, hindi ang mga ancient scripture. Siya mismo ang nagsasabi, ipinakilala ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking anak na si Jesus.
The fullness of God is in Jesus. 1 John 4:9, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. God showed His love. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ano or nino? Ni Jesus. So, ayun na mismo yung verse at ang dami-dami pang verse, ang dami-dami pang reference. Pinapakilala ng kanyang Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang katangian, hindi sa pamamagitan ng mga ancient scriptures, hindi sa pamamagitan ng mga religious organizations, hindi sa pamamagitan ng kung sinong tao, ng ibang tao, isang tao lang. Si Jesus lang. Jesus revealed God's nature through His own character and through His own qualities. Sa ganun ding pananaw, kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang anak na siya magre-represent sa akin, sabi niya, sinasabi rin ni Jesus na, ako ay narito para sa pamamagitan ng aking qualities, sa pamamagitan ng aking character, mas makikilala niyo rin yung Diyos, Ama na nasa langit. And I must emphasize, mga kapatid, this is important. Na makita, maunawaan natin na si Jesus yung nagre-represent. Yung qualities ni Jesus ang nagre-represent ng Diyos Ama sa langit because, first and foremost, Jesus exemplifies simplicity and humility. Unawaing mabuti yun. Kung ipinapakilala ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang katangian, ang Diyos Ama na nasa langit, ano ba ang katangian ni Jesus? Jesus is simple. Jesus is humble. Jesus is gracious and loving. Therefore, ang Ama sa langit, yun ang qualities din. Kasi siya nga ang representative. Siya ang official at one and only. So, the more we see, the more we understand Jesus, mas dapat ganun natin nakikita ang Diyos na nasa langit. Imagine Jesus' simplicity and humility. Mag-isipan nyo kung gaano siya ka-simple, kung gaano siya ka-humble. Nung pinanganak siya, saan siya pinanganak? Sa sabsaban na Hiram. Hindi naman kanila yun eh. Saan siya magpipreach? Sa mga bangka, di ba manghihiram siya ng bangka? So pati yung bangka, Hiram. Pinanganak siya sa sabsaban, Hiram. Pagka magpipreach siya, yung bangka na ginagamit niya, Hiram din. Natandaan niyo, mag-Holy Week. Natandaan niyo, sumakay siya ng donkey. Saan galing yung donkey? Hiram. Pansin niyo yun? Hindi siya mindful sa akin to, property ko to, asset to. He doesn't mind. Umiram ka lang muna dyan. At kung dudugtungan niyo nga, namatay ang katawang tao ni Jesus, saan siya nilibing? Pati yung libingan niya, Hiram. Kasi nga, hindi siya obsessed sa mga things of this world. Hindi naman niya gusto yon para lang magdusa siya o kaya magtiis sa hirap para magpaawa effect. Hindi yun ang point niya. That is not the point. Jesus knows that he did not need to dominate. Jesus understand that he did not need to be loud. Ganun ka-simple, ganun ka-humble. Jesus knows that there is dignity, there is power and strength in humility. Hindi niya kailangan mag-ingay. Hindi niya kailangan na outstanding at dominant yung presence. Simple lang. Hindi ka agaw eksena. Pero alam mo lang sa kalooban mo, may power, may strength. Kasi ipinapakilala ko ang aking Ama na nasa langit. Look at that example. Jesus did not need a throne to have authority. Jesus' power came from His essence of love and grace. Unawain, intindihin. While people would need a lot of appointment, a lot of proclamation, kailangan merong mga banda 65 bago siya dumating para i-announce na darating na si Sir ganito, darating na si Madam ganyan, ang laki-laki ng entourage, syempre to present the spotlight paparating na. Jesus did not need a throne.
Hindi niya kailangan ng mga ganun. Kasi alam niya, there is power in His essence. At ano yung essence na yon? Love and grace. And yes, speaking of God revealing Jesus and Jesus revealing His Father in heaven, Jesus demonstrated love and grace. Yun lagi ang kinakatawan ni Jesus. Ang laki-laking confusion, ang laki-laking kaguluhan ng isip na biglang i-announce, i-declare na Jesus will judge. Jesus will condemn. Jesus will punish. Yan ang messaging na kung saan pagka talagang inaral mo, Jesus came to this planet, came and attached Himself to all creation for everyone to experience the love and grace of the Father in heaven. The main message, the main mission of Jesus is to express God's love and God's grace. Not punishment, not condemnation, not judgment, but the grace and love of the Father in heaven. Yun ang mensahe niya. Kaya nga, bakit biglang darating siya tapos parurusahan niya rin pala lahat? Gugunawin niya rin pala lahat ng bagay sa mundo. Yun ang panakot. Magkamali ka ng pindot sa YouTube tungkol sa Jesus, yun ang mapapanood mo lagi. Na ayan na siya, pabalik na at gugunawin na niya ang mundo. Ano nangyari? Hindi naman yun yung message. Kaya nga kailangan i-analyze saan galing yung message na yun. Paano nagkaroon ng ganoong messaging? Samantalang sinasabi nga, kaliwat kanan, taas baba ng mga reference sa scriptures, Jesus came to express the love and grace of the Father in heaven. John 3:17. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. God sent His Son into the world. Para saan? Not to judge. Sa halip, to save the world. So bakit magkakaroon ng press release na, ayan na siya, darating na siya. Kalahati ng mga tao dito, itatapon niya sa impyerno. Saan ang galing yun? Paano nagkaroon ng ganong mensahe? Jesus is God revealed. Sabi natin kanina kung paano si Jesus, ganun ang Diyos Ama na nasa langit. So if Jesus is about love and grace, therefore, God the Father is about love and grace. Kasi Jesus is God revealed. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang binigay ng Diyos ay ang kanyang anak na si Jesus dahil sa pagmamahal. Si Jesus ang binigay, not religion, not religious institution, not temples, not church, not ancient scriptures, and I would add, not even the Bible. Ang binigay ng Diyos Ama na nasa langit, si Jesus. Ayan na nga, John 3:16, pwede mo bang baguhin? O i-flash ulit si John 3:16. Pwede mo ba yan basahin na, for God so loved the world that He gave the church? Di ba hindi? For God so loved the world that He gave John Arieta? For God so loved the world that He gave the Bible? Hindi nga eh. Yung Bible, laman niya si Jesus. Pero hindi yung Bible ang sinasanto. Hindi yung Bible ang dinudiyos. Ang ninanamnam sa Bible ay yung mensahe ni Jesus na nasa loob niya. Hindi yung Bible itself. Kaya nga John 3:16 points to us that God loved the world first and foremost, na ang ibinigay niya ay hindi ano paman kundi si Jesus mismo. Kailangan natin bigyan ng diin ito from time to time. Dapat yata mga once a month ito ang topic, iba-ibang anggulo lang. Kasi nga, para magkaroon ng patuloy na kaliwanagan ng mga tao. The search for God and the kingdom of God starts with and progresses in Jesusness. We will know God more and more through Jesus. At mga kapatid, people seek God. Relihiyoso man sila o hindi, ang daming tao naghahanap sa Diyos. Naghahanap sila, may langit ba?
ano ba talaga ang sabi ng langit? Ano ba ang sabi ng Diyos? Because deep inside, people need God. People need the Spirit of God. Everyone is longing to experience the kingdom of God. Ang problema nga lang kasi, nag-iba-iba, naghalo-halo na yung pagpapakilala na ano ba yung God? Ano ba yung kingdom of heaven? And we will know God. We will know the kingdom of God more and more through Jesus. Ang sagot sa ating mga tanong tungo sa Diyos ay nasa pagiging maka-Jesus. Or as we would always say, in Jesusness. Ngayon, isideline na natin yung topic kasi nga napag-usapan na rin, sabi ko nga, ang usapin na yan nandun sa pagiging maka-Jesus, in Jesusness. Pastor, why not Christ-likeness? Kasi yun na yung nakagisnan, yun na yung nakasanayan. Di ba yun naman talaga ang tawag? Iba ba yung Christ-likeness at saka sa Jesusness? Ang mas magandang itanong rather, is there a difference between Jesusness and Christ-likeness? May pagkakaiba ba sila? And deeper question is there a need to differentiate and highlight Jesusness from Christ-likeness? Kailangan pa ba silang paghiwalayin at i-distinguish? Para sa akin, narito ang aking piece of work of thought about it. The name Christ has been used to sanction and justify so many actions that it no longer reflects the true spirit of Jesus. Hindi ko sinasabing mali, hindi ko sinasabing masama yung terminolohiya. Ang kaso, sobrang dami ng gamit sa kanya na yung pagkakagamit dun sa terminolohiya na Christ, medyo lumalayo at talaga pang ang layo dun sa essence ng pagka-maka-Jesus. For example, one of the first usage of the word Christ, it's actually Latin, is Christus. Ganito siya ginamit nung unang-unang panahon. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. It's Latin, which literally means Christ conquers, Christ reigns, and Christ commands. Maganda. May point yung gusto niyang patunguhan. But I must say, and this is historical, this motto, this slogan, justified forced conversions. It justified mass deportations and scorched earth tactics. Tanong nyo na lang yung mga pulis at saka military dito kung ano yung ibig sabihin ng scorched earth tactic. This term was used as a state policy that whoever refuses baptism, whoever eats meat during Lenten season, or practice traditional burials was punishable by death. Kasi nga, Christ commands. Hindi ka susunod, patayin. Maraming ganyan across history. And as I would always point out, ang Pilipinas, dumating ang Kastila dito, sinakop ang Pilipinas, kinolonize in the name of Christ. Sa paglipas ng panahon, minana ng maraming Christian churches, pati ng mga pastors, ang mga malulupit na pananaw sa katagang Kristo. Again, hindi yung term ang masama, yung pagkakagamit at yung pagpalaganap ng mga malupit na pangunawa. Nagdulot yan ng maraming kalituhan at malupit na pagsunod. Another example, nakita nyo na ito habang nag-google kayo. Minsan kasi mag-google din kayo ng mga worthy naman na content. Nag-google nyo na to minsan, The Slate Bible of 1807. The Slate Bible of 1807 contains passages that could be very oppressive. Gusto nilang mag-convert, gusto nilang ipalaganap si Jesus, si Christ sa kanilang mga nasasakupan. Kaso nag-alala sila na, uy, pag nabasa yung mga verse na yan ng mga slave, baka magrevolusyon laban sa atin. Kaya ang ginawa nila, kaya merong Slate Bible. Binawas nila ng mga binawas yung mga verse na nagpapalaya.
At ang iniwan nila doon, lahat ng verse na papasunurin lahat ng tao. Kagaya nga nung motto na yun kanina, Christ commands, Christ conquers. Diba? Yung mga pag ganun ang tema, retain. Pagka sinabing freedom in Jesus, ay burahin. Kasi bawal ang freedom. Passages that could be understood as anti-slavery were removed. For example, Galatians 3:28, di ba sinasabi, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for all are one in Christ Jesus. Tinanggal. Kasi nga, ay, pantay-pantay lang daw pala ang lahat ng tao. Siyempre, mapapatanong yung nagbasa, ba't kami alipin kung pantay lang pala? Pues, burahin. On the other hand, verses that are pro-slavery were kept. For example, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart as unto Christ. So yung mga verse na ganyan na, hoy kayong mga alipin, kayong mga alila, magpakanginig kayo at magpakatakot. Sunurin nyo ang inyong mga amo ng buong puso at kaluluwa. Hoy, magandang verse, sabi ng may-ari ng slave, retain. So maraming ganyan na nangyayari. There are 1,189 chapters in a standard Protestant Bible. This Bible, itong slave Bible, it only contains 232. About 90% of the Old Testament and 50% of the New Testament, they are all missing. Pero tignan mo bakit may Bible? Ba't nag-Bible pa kasi sila? Dami rin naman pala nila tatanggalin. Kasi gusto namin i-proclaim si Christ. You see the separation? Gusto nilang magpaka-Christ, magpaka-Christian, pero ang layo-layo kay Jesus. Christ has been used to sanction and justify so many actions that does not reflect the Spirit of Jesus. Lumayo tuloy yung terminolohiya na Christ sa tunay na Jesus. Na magpasa hanggang ngayon, pag napag-uusapan na Christian ka, ay, di stricto kayo. Lumayo. Iba na yung kahulugan ng Christ nung Christian sa totoong pagkamaka-Jesus. 1 John 2:23. Ang reflection ni Apostle John, if we reject the Son, we reject the Father. But if we say we accept the Son, we have the Father. Hindi sila pwedeng paglayuin. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Bakit ngayon parang tila yung term na Christ at yung pangalan ni Jesus naghihiwalay? Observe closely. Ilang churches na yung nagkawatak-watak. Ilang mga pamilya na yung mga itinakwilang isa't isa. Ilang mga pagkakaibigan na yung binaliwala dahil sa katagang Christ, dahil sa katagang Christian. Na kung tutuusin, ang layo naman pala doon sa pagkakakilala, doon sa tunay na Jesus. John 8:19, Jesus answered, since you don't know who I am, you don't know who my Father is. If you knew me, you would also know my Father. Sabi ni Jesus, kayo kasi hindi nyo makilala yung Diyos na nasa langit o iba yung pagkakilala nyo sa Diyos sa langit kasi hindi nyo ako kilala. Pero kung talaga nauunawaan nyo kung sino ako, kung ano yung kinakatawang ko dito sa lupa, mas makikilala nyo ang Ama sa langit. Iba-iba tuloy ang pagkakaalam nyo sa Diyos. If you know, study and understand Jesus, you will really observe that exclusion, intimidation, fear, and oppression is not the way of Jesus. Hindi pagsasaisan tabi, pagbabaliwala, pag-ietsapuera, hindi yun ang paraan ni Jesus. Na kadalasan, na-attach doon yung term na Christ at Christian. Kaya nga, balik dun sa tanong na binuksan natin kanina, kailangan bang paghiwalayin yung Christ-likeness? Magkaiba po ba talaga yung Christ-likeness at saka Jesus-ness? In essence, hindi naman. Kaso yung pagkakagamit ng kataga, nag-adjust na kasi na nag-adjust. Kaya, saganang akin lang naman, mungkahi at
paglilinaw at pag-aaral na rin, I would say, kaya nga, Jesusness na lang. Para mas malinaw na ang tinutukoy natin, tinutumbok, inaaral at sinusundan, si Jesus. Yung liwanag ng Panginoong Jesus. Because in Jesus, God is not distant. God is not unreachable and unrelatable. God and God's kingdom can be experienced through Jesus. In Jesusness, we can better experience and understand the kingdom of God. What it is like, and most especially, how can we get there? How do we get there? This is the entire mission of Jesus. Romans 4:17, God's kingdom isn't about eating and drinking. God's kingdom is about pleasing God. It's about living in peace and about true happiness. All this comes from the Holy Spirit. Experience the kingdom of God in the lens of Jesus. At ano daw ang kingdom of God sa pananaw ni Jesus? Happiness, peace, righteousness, living the fullness of life, pleasing God. Yun daw yun. Kaya ang hamon sa ating lahat, we have to grow in the personal knowledge and understanding of Jesus and Jesusness. Alamin, kilalanin, at mga kapatid, I would encourage pa nga ang bawat isa, ipamuhay. Maging halimbawa kayo ng ano ang pagiging maka-Jesus. John 17:3, and this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Ano daw ang paraan patungo sa kaharian ng langit? To know God and to know Jesus. Nandun sa kanila ang susi. Again and again. To know Jesus is to know the Father of Jesus, the Most High God. Jesus said, John 14:7, if you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and you have seen Him. Kung makikilala nyo lang ako, sabi ng Panginoong Yesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang Ama sa Langit. At kailangan dibdibin yun eh. Kasi ano ba si Jesus? Si Jesus mapagmahal. Si Jesus tumatanggap. Jesus is inclusive. Ayaw niya ng may naietsapwera. Ayaw niya ng may na-outcast. Ayaw ni Jesus ng may na-oppressed. Kasi gusto niya malaya, may kalayaan ng mga tao para mabuhay. Mabuhay ng masaya, mabuhay ng ganap. At again, kung ganun si Jesus, ganun ang Ama sa Langit. If you know me, sabi ni Jesus, you will know the heart of the Father in heaven. John 10:30, again, Jesus said, I and the Father are one. This is Jesus being revealed. Father in heaven, kayo pa nga po ang patuloy na magpakilala sa amin ng inyong anak na si Jesus. At sa pamagitan po ng inyong anak, nais din po namin kayo na higit pang makilala, higit pang maranasan, higit pang maisabuhay namin ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagiging maka-Jesus. Lord, we ask you humbly, would you please introduce yourself, your Son Jesus, to each one of us. And Father, we open our hearts and our minds to no one else, to nothing else, but the Spirit of Jesus, the Spirit of love,